is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadakip habang sumasideline sa pagpasada ng jeepney ang isang dating security driver. Matagal na palang tinutugis ang suspect dahil sa pagpatay umano sa kanyang kapitbahay. Ang mitya ng krimen, madalas na pambubuli umano ng biktima. Narito ang aking eksklusibong pagtuto. Sa loob ng pampasaherong jeepney na kanyang pinapasada, dinakip ng mga operatiba ng PNP and CRPO ang lalaking ito. Matagal nang may warrant of arrest ng suspect para sa kasong murder pero nagtago sa Caloocan. Itong ating suspect ay dating security driver ng isang Koreano nung time na kasagsagan ng Pogo. Since wala na nga yung mga Pogo dito sa atin, so siya ay nag-sideline as a jeepney driver. Ayon sa pulisya, binaril at napatay ng suspect ang kanyang kapitbahay na nang mamaliit umano sa kanya. Ayon sa ating suspect, madalas siyang nabubuli nitong ating victim. Tuwing dadaan siya, kinikikilan siya. Hanggang sa humantong na raw sa puntong napundi na ang suspect. Napuno na kasi nga lagi daw siyang nabubuli. Nagdilim yung paningin at pinatay na niya yung victim. Kasi lagi pong nangungutong sa akin yung ma'am. Pagdating ko doon, hiningan ko ang palaki ng sandal. Ang may bahay naman ng pinatay pati ang kanyang anak, masaya't napalapit sila sa pagkuha ng hustisya para sa biktima. Hindi ko po mawari ang aking talagang tuwa. Akala ko wala ng pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Arestado at nahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang lalaki sa Tarlac na nang-blackmail umano ng dating nobya gamit ang maseselang video. Nagbabala rin ang PNP sa mga nagpapaibig online pero pakay palang mang-scam. Nakatutok si June Veneracion. Yung mga nakatricycle. Nagpupumiglas ang lalaking ito nang arestuhin ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG sa Tarlac nitong Martes. Kahit nakadapa na, pahirapan pa rin ang pag-aresto sa suspect sa reklamong sextortion o pamba-blackmail at pangaharas sa kanyang ex-girlfriend. Ayaw, makre-resist ka pa talaga. Ipitin niyo yung paa. Ipitin niyo. Ipinagkalat daw ng suspect ang mga pribadong video nila ng ex. Those recorded na mga video sa CCTV ang ginamit ng suspect sa pangbablackmail, pagbabanta at pamimilit dito sa victim na makipagbalikan sa kanya. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng suspect, ang robbery with intimidation, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children, at Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Sinusubukan pa naming ma-interview ang suspect. Since na-obsessed po siya, ayaw niya po na makita na may kasamang ibang lalaki itong victim. Para maiwasan maging biktima sa maling pag-ibig, dapat maging maingat lalo na sa social media ayon sa ACG. Dahil baka ang akala mong true love ngayong buwan ng mga puso, scammer pala. Katunayan, nitong Enero pa lang, 8 insidente ng love scam ang naitala ng grupo. 72 naman nung nakarang taon. Edad 20 hanggang 30 ang madalas sa biktima na karamihan ay naloko sa Facebook. Maging mabusisi po tayo, mas mainam po nakausapin natin kung hindi man through call, mag-video call po tayo and invite po natin sila sa mag-meet personally para at least maiwasan po nating mabiktima ng scam. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kasunod ng Pogo ban, Pigo naman ang gustong paghigpitan ng ilang senador. Yung po yung online na pagsusugal na ang customer nasa Pilipinas. Inusisa rin sa Senado ang mabagal umanong deportation ng mga dayuhang Pogo worker. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kahit banned na lahat ng Pogo, marami pa ring dayuhang trabahador nito ang hindi pa nadedeport sa kani-kanilang bansa. Yan ang lumabas sa pagdinig ng Senado kanina na ikinadismaya ng ilang senador. Ang napailabas na ho natin, Mr. Senator, is a total of 3,024
10% lang. Why is that? Yan po are those that are apprehended or arrested in various operations by BI and or PAOK. Meron tayong 27,000 foreign nationals na dati nag-work sa Pogo at hindi nyo na-account kung nasaan po sila. Meron po kaming close coordination sa Bureau of Immigration at lalo na rin po sa PAOK and NBI. Sa isang raid nga nitong Enero sa Parañaque, kalahati lang sa 438 na nahuli ang na-deport. Nung mga nahuli ho kasi, wala yung passport. So we have requested from the embassy for their travel documents. Paglilinaw ng BI, mas marami nang napalabas nung nakaraang taon. Iginiit din ng PAGCOR na tinutuntun na ang maliliit at illegal ng POGO operation na isinusumbong sa kanila ng ilang concerned citizen. Some of these have gone on guerrilla operations already. May mga nasa bahay-bahay na. We're finalizing this target packets. We will endorse it to PAOK. Yung iba pumunta na daw sa mga islands. Pinatututukan din ang mga travel agency na nag-i-issue ng mga peking dokumento sa foreign nationals. Kailangan po natin tignan ng anggulo na meron inside job. Possible na ito ang dahilan ng pagpapatuloy ng pagpasok ng mga foreign nationals sa Pilipinas gamit ang mga fake documents. Tulad sa niraid ng PAOK kamakailan kung saan nakakuha ng maraming government-issued ID, birth certificate at marriage certificate na orihinal galing sa Philippine Statistics Authority pero peke ang mga taong nakasulat. They issued Philippine passport dun sa mga foreign nationals and then pinapalitan po nila ng mga pangalan. May mga contact pa rin po sila sa mga government agencies. And yun nga ho sir yung ni-request namin with other agencies. Especially those who issued yung government-issued IDs na to conduct investigation on their own. We're looking at 21 more like this. Sinita rin ng mga senador ang anilay mahinang regulasyon sa mga PIGO o Philippine Inland Gaming Operator. Dapat daw mas maalarma tayo rito kaysa sa POGO. Ang hari ng kasamaan ay itong Pigo dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen. Dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa PIGO, online gaming. It has to be regulated. With regard lang po to the responsible gaming program which covers po both yung sa mga land-based natin at saka yung online din po currently, meron naman po tayong mga programa po like yung banning program. Pwede po silang mag-ban ng sarili po nila or yung pamilya po nila yung pwede din pong mag-nominate. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa online payment platforms. Yung mga online providers po mismo, meron na rin po silang ginagawa, mag-set na ng limit. Sa ngayon, may 60 licensees sa online gaming at hindi muna nag-i-issue ng mga bagong lisensya ang PAGCOR. May mga multa naman daw para sa mga delinkwenteng operator pero mungkahi ni Tulfo, suspension o kanselasyon ng mga lisensya. Kaugnay naman ang mga Pilipinong sangkot din sa POGO. Yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga POGO, especially involving lab scam, na panloko ng mga foreigners, kapag nagkakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng TSWD, ay sana yung binigay na ayuda doon, binigyan na sa talagang tunay na dapat bigyan na ayuda yung mga mahirap na kababayan. Let us compel the DSWD for the next hearings. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagkasa ng sariling pagpatrolya ang China sa South China Sea, kasabay ng joint patrol ng Pilipinas, Amerika at Canada. Gumugulong naman ang negosasyon para sa Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Nakatutok si Chino Gaston. Kasabay ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea ng Pilipinas, Canada at Amerika kahapon, kinumpirma ng AFP na may namataan nitong warship ng Chinese Navy, pati isang research vessel at isang helicopter. Ayon mismo sa China, nagkasa ng routine patrol ang kanilang mga barko kahapon. Sabi pa ng China, ang pagkumbida ng Pilipinas ng mga dayuhang bansa para sa mga joint patrols ay pagtatakip lang sa pang-uudyok ng gulo, media hype at paglabag umano sa karapatan ng China sa dagat. Pero giit ng AFP, karapatan ng Pilipinas na magkasa ng joint patrols at gawin ang MMCA sa ilalim ng international law. Sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are anchored on international laws in this. The arbitral ruling ruled in the favor of the Philippines, and this is the right
of our country to perform in these exercises in our exclusive economic zone. Gusto pa ngang dagdagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang mga bansang sasali sa MMCA. Habang ang Department of National Defense nagsimula na sa negosasyon sa Canada para makabuo ng Defense Treaty na mala Visiting Forces Agreement natin sa Amerika. We are looking forward to having more of this with other countries such as Italy, United Kingdom, and France. No? Dati wala tayong mga joint sale with these countries, and this is a good sign, no? Because it means that again we share interests and we have common objectives. Pero hindi lang ang mga joint patrol sa EEZ ng Pilipinas ang inaalmahan ng China. Inakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas ng hindi pagsunod sa pangako umanong tatanggalin ng US Typhoon missile launcher mula sa Luzon. Pero ayon sa AFP, walang ganitong pangako ang Pilipinas sa China. Wala po tayong commitment na gano'n. No? Ito pong Typhoon missiles natin for the side of the AFP, ang gamit po nito is for our exercises, for training purposes. Abril ng 2024, dumating ang US Typhoon missile system sa Pilipinas para matuto ang mga sundalong Pilipino kung paanong gamitin ito. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston, nakatutok, 24 oras. 88 araw bago ang eleksyon 2025, nagdagdag pa ang COMELEC ng mga taong magve-verify sa mga naimprentang balota. Isang senatorial candidate naman ang nagpahayag ng pag-atras sa pagtakbo. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. 27 milyong balota para sa May 12 elections ang naimprenta na. 36% yan ang mahigit 70 million ballots na kailangan maimprenta ng COMELEC hanggang April 14. Ang problema, hindi kasing bilis ang verification process ng balota kaya nasa 4 na milyon pa lang ang verified. Kaya nagdagdag ng 200 verifier ang COMELEC na nakapwesto na sa basketball court ng Amoranto Sports Complex. Bukod pa sila sa daan-daang verifier sa National Printing Office. Mano-mano nilang iniinspeksyon ang mga balota para matiyak na pasok sa standard bago padaanin sa automated counting machine. Kung ganito, parang pera natin, papayag ba tayo yung pera natin? Dapat walang smudge, dapat walang ganitong mga linya. And kaya tinacheck niya lahat. Yan yung manual verification. Mabilis na yung tapos smudge. May error. Dahil nag-error, muling tiningnan ng verifier ang balota at saka isinubo muli sa makina. Ayun, pass na siya. Kapag pasado, good ballot na ang turing kaya gagamitin sa eleksyon. Ang mga depektibong ballot, ihiwalay. Kampante naman ng COMELEC na maaabot pa rin nila ang kanilang April 14 deadline. Mahigpit ang seguridad dito sa Amoranto. Maraming matang nakatingin. Kung kaya sinasabi ng COMELEC na imposible umano ang sinasabi ng ilang sindikato na maaari silang magpapanalo ng kandidato sa pamamagitan ng pagmanipula ng makina o ng balota. Pinabulaanan na ng COMELEC ang pangako ng isang sindikato na magpanalo ng magbabayad na politiko gamit ang invisible ink sa balota. May isa pa umanong grupo na kinabibilangan naman ng isang dating empleyado ng komisyon. Taga-COMELEC talaga dati, 17 years ago. Nakaka-15 taon pa lang tayo nag-automate ng eleksyon. So wala siyang alam sa automated ng eleksyon. Pag narinig dito ngayon ng mga kababayan natin, yan po, paki-aresto nyo na kaagad. Caught in the kaagad yan. Samantala, inihayag ni Dr. Willie Ong ang pag-atras ng kandidatura sa pagkasenador para tumutok sa pag-aalaga sa kalusugan matapos ma-diagnose na may sarcoma cancer. Hindi na aalisin ng COMELEC ang pangalan niya sa balota at magiging stray vote na lamang ang kanyang boto. Ayon pa sa COMELEC, kung hindi kayang personal na pumunta ni Ong sa COMELEC, maaari naman siyang magsumite ng certificate mula sa doktor. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. At Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi si Binibining Marikit star Ashley Rivera. Ashley! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso.
No chill sa mga kakaibang twist ang kwento ng My Ilonggo Girl na babaguhin ang mukha ng GMA Prime dahil sa isang insidente. At dahil sa lakas ng chemistry ng mga bidang sina Jillian Ward at Michael Sager, may bago rin aabangan sa kanila. Makichika kay Lars Santiago. Sir Francis! Naisalba man ni Francis si Tata laban sa tangka sa kanyang buhay kagabi. Mamaya, The patient has suffered chemical burns to the face dahil sa asidong sinaboy sa kanyang mukha. magkakaroon ng malaking pagbabago sa mukha ng prime time. Sino bang demonyo makakaisip ng gumawa ng ganito? Is it the end na nga ba sa love story ng My Ilonggo Girl? Abangan po nila kung maayos pa ba ni Francis at ni Venice yung sa kanilang dalawa, or anong gagawin ni Venice kay Tata? Of course, napakasakit nito para kay Francis, yung asawa niya, linoko siya. So makikita po natin yung gagawin ni Francis sa confrontation nila. At that also affects the relationship of Tata and Francis. Dagdag problema pa, lalo't di pa nasisettle ang marriage ni na Venice at James played by Yasser Marta. Grabe siya magmahal eh. Talagang hopeless romantic, gagawin niyan lahat. Nabalyo na nga sa pag-ibig. At hindi papayag si James mawala si Venice. Ako ang legal na asawa. The time of my life. Off-cam, sobrang ibang level na raw ang closeness at pagiging komportable ni na Jillian Ward at Michael Sager sa isa't isa. Ilang months pa lang kami nag-work together. Very down to earth din si Michael, and talagang nag-e-effort po siya na maging komportable yung mga katrabaho niya. I can really say that Jillian has been a big blessing in my life, especially late last year. Unexpected to, but unexpected yung relationship namin on and off cam. She understands me, I understand her, and that really makes me happy. Napakaraming nagsasabi na talagang malakas ang chemistry ni na Jill at Michael. Ngayon pa lang, inihahanda na ni Direk Rado Peru ang isang Mick Jill movie. Sana matuloy. Hopefully meron. Kung madala pa namin to sa film, exciting po yun. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.